Good morning guys. Toyota Calamba. So pakita ko lang ulit sa inyo to, Toyota Veloz. I mean, marami naman tayong beses nakapag-vlog ng Veloz. I own one and yeah, since 2022. So it's 4 years na nung June. And this Veloz, itong silverish purple. Ito yung sanang first option namin na color. But nung nakita namin yung white, napakaganda talaga nung pearl white. And sa hirap kumuha nung that time, nung una marirelease to ng pearl white. So may available na ganito sa Toyota Bikutan, pero ni-refuse namin. Gusto talaga namin yung white, pero after the white, ito yung aming second option kung sakali talagang hindi. Pero yun, we ended up here sa Toyota Calamba from Bikutan, Lipa, and then Calamba. So shoutout kay Rosmar, pero ngayon nasa na siya Santa Rosa. But then pakita ko lang, this is a good family car, itong Toyota Veloz. Super sulit, seat capacity 2, 3, 7 seater. So napakaganda talaga niya. Nafo-fold down to, and then nasa sofa bed mo pa yan. So may mga vlog na ako ng sofa bed. Pwede mo tong all the way here, i-recline mo to, yun, sofa bed. So very practical, Toyota, easy maintenance, mura, available yung mga parts agad. And yeah, so this brake, itong V variant, top of the line, naka-disc brake lahat. Yung rim nga lang 17, and medyo yun yung issue dito marami nagpo-post 205 50 series, so manipis, matagtag daw. And kaya ako nung nag-change ako ng tire, naka 55 series na tayo, so 205 pa rin to. 2026 na, wala namang magbabago dyan so option nyo yun, nag 55 ako para mas makapal, tapos nag Michelin Primacy tayo. Okay, so yun, 7-seater, walk ko lang kayo. So yun, saglit lang, cut ko, tinatawag na tayo. So yun guys, 100,000 PMS ni Vicky Veloz natin. So yan, meron tayong ipapagawa dito, yung sa may oil seal sa drive shaft. So sa ilalim yan, magkakaroon kasi dyan ng moisture, pero wala naman tulo. So yun, papalitan nila yung oil seal na yun, tapos dala ko din yung extra na can ng CVT fluid, which is dati nagpalit tayo ng transmission na oil, ATF. So may natira doon, binigay sa akin, itago ko daw. So good thing, kasi nga yun, papalit tayo. So hindi na siya under warranty dahil syempre 800,000 na to sa halampasan ng 3 years, 4 na. So yeah, sasabay na rin natin. Whole day to. Few moments later. Alright, solid. Alright guys, we're done. Mount Makiling. So ito. Replace part, something natin. Meron pa ata natira konti Konti na tira. pero hindi naman Pero yung oil cell, durog na. Oo. Hindi na sinabi. Okay lang. Sige. Kasi mahirap alisin yun Oo, nakadudurog. Oo. Pero yun, at least na. 2,000 years. Alright guys. So, sa masamang pangyayari, meron tayong sticker na dapat ilalagay ko dito. Kaso nahulog sa loob, nasa loob. So ngayon, re-remove natin tong cowl cover. Sana may balik ko. So yan. Remove natin. Nalisan natin yung sa sides. Ito. Lagay lang natin dito. Oops. So 1 point, inalis natin sa side. Dito din, inalis natin sa side. Alisin natin. Sheesh! Kasi nga sticker. Importante yung sticker Kasi parking natin yun. Ano ba yan? So cowl cover, pwede nyo alisin yan. 1 point, 2 point sa kabila,
3 points yung dito, tsaka sa kabila. Ang dumi oh. So ayan. Tapos dito na yung sunod. Dali lang yung asin oh. Ganyan-ganyan lang tayo. Diba? Yun. Tapos kuha tayo. Size 10 ata to. Sprayan na rin natin para malinis. So ito na sa atin. Tapos balik natin. Ayun guys, dapat meron kayong ito, 1/2. Sakto. We're gonna remove this. Okay? Sakto siya oh. Uluwa. Baka dapat to. Sikip. Oops. Ayun, sakto to. Pwede na to. Wait lang. So, naalis na natin. Baka pwedeng to na lang. Hindi, asin natin din itong kabila. Yun! So, nag-WD-40 tayo para naman mawala yung pagka grasa-grasa niya. Alright! We got it! So, pop the hood. I mean, it's already popped. Lock lang natin. Let's take it out. Cowl cover. Ano pang kailangan kong alisin? Yun. Ano may lock dito? Oh, may lock dito. Tama ba? Ay nako, nagkalas tayo ng cowl cover dahil sa sheesh, sticker. Buiset. So yun. Kasi nga lalatag ko lang dito eh, bigla nag-slide. So yan. As for the sticker. So binabalik na natin guys. Instead na ikakabit ko lang yung sticker, tumagal pa. So yun, binalik na natin yung mga cowl cover tsaka yung sa sidings niya. Ayan yung wiper naman. So yun nga, quick updates lang regarding the Toyota Veloz. So 100k PMS, nagpa-PMS tayo, kunin ko lang yung mga gamit. Ating Veloz, so nagpa-PMS tayo, change oil, fully synthetic 5W30. So lahat kay Toyota tayo nagpapa-PMS na. Kasi since day 1 dun tayo, meron tayong loyalty discount plus merong back to school promo, naka 10% discount pa tayo. So 4 na ganito, lagi may tira. So ayan. Hindi ko na mapakita lahat. Okay. Tapos yung syempre oil filter, pinalitan, may washer yun. Tapos spark plug, hindi tayo nagpalit kasi usually kasama yung spark plug, iridium 100k. Pero nung 80,000, I think 80,000 yun. Hindi ko na matandaan, 80 o 90. Kasi every 10k kasi tayo nagpapa-PMS. 4 yung spark plug, 2 dito pumapalya. Kaya pala pag nagko-cold start tayo, so parang hindi siya yung mataas na steady. Parang may mga ganong part. Akala ko filter lang yun, pero yun na pala yung sign. So tumagal yun ng at least 20,000 ako na-obserbahan na gano'n. Tapos until hindi ko na talagang ma-start siya. May vlog din tayo noon. Tapos ang ginawa ko noon, in-start ko siya, tapos parang mamamatay siya. Nag-bomba tayo ng gas. Until mapatakbo ko siya, tapos ayun, ginapa ko siya papuntang Toyota Calamba. Kasi malapit lang naman yun eh, around 3.5 kilometers. So nadala na natin, tapos doon nga nalaman na defective na. Okay. Tapos nagpalit ulit tayo ng CVT fluid. Hindi ko na matandaan kung 80k. 80k yata. So yun, ngayon may natira to, itong Toyota CVT fluid. So tinago ko, tapos ayun, kinailangan siya kasi pinalitan din siya dito. Dito kasi, pakita ko hindi kasi nakalift eh. Dito kasi sa transmission, sa ilalim, meron dyan yung oil seal dun sa transmission to tranny. So, hindi naman siya nagli-leak, pero pakita ko na yung picture. May picture kasi ako dati. Pag hinawakan mo siya, nagmo-moist lang, pero wala siyang tulo. Tumagal pa ako ng 10k na travel until makapagpa-PMS ulit tayo. So, wala naman siyang tumulo, pero hindi ko na siya makita dito. Nasa ilalim pa siya niyan dyan. And, ayun, pinalitan na natin yung oil seal. Mura lang yon actually.
800 plus nga lang yun eh. So nag-down tayo after a week na receive natin. Tapos ayan, hanggang sa tumagal yung bago natin siya pinaltan, sinabay natin sa PMS. Yun yung madugo. Kasi 4K yung labor sa kasa. Sa iba daw mas mura, pero since ando doon na kasi sa kasa, so inano ko na lahat. Doon na. Okay? So the rest, nilinis tong air filter, top up ng washer fluid, top up ng radiator, hindi tayo nag-drain dyan kasi dati napalta na yan. Brake fluid, top up lang din kung needed. I think hindi naman siya needed, hindi nagpalit. Pero during all our PMS, kasama yan sa mga ginagawa natin na tag dito, na yung mga adjust brakes and clean. Tapos ito, yung filter natin. Iba pala yung filter natin. Pakita ko lang sa inyo. Kasi, okay. So yun, ano tayo yan? Naka-KNN tayo, filter. So, ever since, dati nagpalit ako ng original nito, OEM. Tapos this time, na KNN filter tayo. Then, pakita ko. Meron tayong recharger kit. So, ito yung ginagamit natin. Recharger kit. Tapagpon natin. KNN oil. And then, KNN cleaner. So, yung cleaner, spray lang natin dyan. Tapos, pag umano na yung mga grasa, lalagyan natin ng oil. Okay? So, sa internet, binili ko rin yan kasama ng filter kasi alam natin kailangan natin yan. So, what is the difference than the OME? Mas ano siya, hindi sakal. Mas ramdam mo yung parang ang sarap, humataw. So, may ganung feeling. At saka pag tinatapakan mo, iba yung kanyang buga, release, may bitaw. Kumbaga sarating may bitaw. So, aray mo! Let's go! Ayun. So, yan lang. Amaro, nagpalit tayo before mga 3 years, 2.5 years. Pero umabot yan ng 70k o 50k. Na-vlog ko rin yan. Magpalit tayo yan. The rest, ayan. Wala naman tayo ditong mga pinalitan na improvement bukod sa gulong, Michelin 205/55, rim 17 para medyo kumapal, less noise, less tagtag, sarap ng ride guys. So dapat mag 215 kayo, pero ang matindi kasi sa 215 pag sinagad mo to doon sa parang side na yon, kahit tong iPhone hindi nakakasya, super nipis. Ewan ko lang ko sa ibang brand, may mga nagpalit kasi ng 215. Yun sana yung gusto ko para mas malapad, pero wala, hindi ko na siya ginawa. 205 na lang, Michelin Primacy. Medyo mahal lang, but swabe naman yung ride overall. So the rest, ano ba bang kinabit natin? Wala na tayong kinabit dito. TPMS monitoring, pero wala siya ngayon. Low bat. Dashcam 70 my AS 400 o 800. Rear and back. Importante yan guys. So dito sa loob, wala tayong binago. Interior, super solid. Yan pa rin. Naglagay lang tayo ng wireless Apple CarPlay at saka Android. Isang brand naman yun. Kaya na niya. Pero, ayan. Pakita ko lang. Dito siya. Saan ba yun? Ayun o. So, yun. Para kung gusto nyo mag-YouTube. Di ba? Netflix. The rest, it's all stock. Wala tayong mga changes here. Couple of history sa mga nangyari. Windshield, nag-crack na yan. Napalitan na natin. Na-vlog ko na rin yung bet, nag-crack. Nakita nyo naman, di ba? So, S-Lex, shoutout. Brake pads, nagpalit na rin tayo. Front and rear. So, hindi ko na matandaan kung ilang odometer yun ang pinalitan natin. And nagpa-aircon car cleaning na rin tayo. Toyota Car Care Kit. Sa harap, sa likod, hindi. Iba pa din daw ang bayad nun. So, this back, minamanual ko na lang linis filter. Alsin nyo lang yan. Koko, pwede na yan. Yun. Pero, or may something. Kailangan nyo linisin yung filter parang paglilinis nyo sa bahay ng aircon. Okay? Pero overall, super swabe. Ang mga ayoko lang dito, ito, nasira din. Pero lately na ito sira. So, yan oh. Oh. So, hindi na cover ng warranty kasi lampas na tayo. 100k na, di ba? So, yan. Nakakainis kasi pag natakbo ka, na ganyan, naalis. Unless lagyan mo double side tape. Side tape. So, yan yung mga ayoko. Tapos ito, medyo ano siya, maingay yung mga seatbelt.
minsan. So, kailangan ipwesto mo yung upuan mo na para hindi to maglalaro, tumama, or kabit mo. So, yan yung mga isang ayaw ko. Pati yung sa likod. Diba? Also, ano pa ba? Sa likod, wala naman akong ano dito. Overall, it's good. Naglagay lang tayo ito, muffler tip, para medyo maporma yung itsura. And then, sige, ask pa kayo guys. Ito pala. Yung mga, yan oh, mga kalawangin. So, hindi siya coated. Kahit sa 2026, yung isang side lang yung coated. Ayan, nung binanggit ko to, gusto ko ipa-warranty. Pipinturahan, free. But, kakalasin lahat yung pinto. So, aabutin siya isang araw sa kasa. Imagine. Ayaw natin yun. What else? So, comment kayo kung anong gusto nyong malaman pa sa Toyota Veloz. Pero overall, super solid ito guys. 7-seater. For its price, ang constant talaga nito, mababa. Yun din yung mga comment nila. Mababa siya. So, unlike sa kalaban niya na expander. Okay. Pero, super ano naman talaga yung loob. Super convenient. Meron siyang electronic parking brake, hold, yung wireless charger ng 2022. 2024, in-improve na nila hanggang 2026. That's good. So, ayun. Yun lang guys. So, overall, it's a nice car. Pearl white. Pinangarap natin. And yeah, talagang worth the wait yung kulay. Okay, so mas mahal lang siya compared dun sa ibang kulay. But yeah, habang tumatagal, ito napapansin ko, since wala tayong parking, alaga nga tayo sa wax. Pero syempre, naninilaw yan. RFID, nakailang palit na tayo, tumututong. Unless you have the one for the windshield. Easy trip, ganun din. Fog lamps, nagloko na tong isa, pinaltan lang. Overall, wala naman tayong naging issue. Yun pala, naka-Bosch Europa tayo. So, ever since yan yung mga una nating upgrade, 1, 2. Gusto ko sana dito parehas para maporma. Yan kasi matibay. Tapos, maingay. And talagang pambusin na sa mga kamote. Tapos, ayan, RFID, pinaltan na natin lahat. Fog lamps, nagloko yan. So, bumbilya lang, tsaka naglo-loose. Overall, ito. Yung mga yan, naninilaw, oh. Oh, see? Not sure if the same. Pero yun nga, daily, kasi to tapos walang parking. Bibihira may bubong. Unless, nasa office tayo since may bubong doon. Pero overall, inaalaga lang natin siya sa car wash at saka sa wax. Tapos, besides cowl cover na napalitan ito. Ayan, oh. So, hindi ko pa napapaltan. So, kailangan maayos ko na si insurance. I tried to buy sa online replacement. 3K din yun. Pero, iba kasing snap sa mga ganito eh. Kasi nga, syempre, matagal si insurance. Pero mukhang ipaprocess ko na siya. Kasi nasabitan yan tayo dyan. Di ba? And, ayun. Delikado eh. Kasi kahit may kabit, pagka high speed sa highway, gumaganon siya. So, we'll just get the one sa insurance para talagang solid yung clip. Yung clip ang may problema, hindi yung double-sided eh. Ayan. Okay. So, ito. Wala naman tayong problema sa mga taillights. Malinis pa din. Camera sa mga 360, wala tayong problema. So, overall, this is yung naging experience ko sa Toyota Veloz namin. 4 years, 100,000. Odometer. Okay? Super sulit guys. Family car, 7-seater. Yeah. So follow me for more Veloz experience and videos. Bye!